Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa biyaya at habag ninyo, Panginoon, na kami po ang may dinako mo sa lugar na ito ng panambahan. Panginoon, salamat po sa loob ng isang linggo. Nakaraos kami, nakatawid kami, Panginoon. Marami sa panahon na ito, Lord, hindi na nakatawid, Panginoon, ng linggo. Pat kami, Panginoon, ito buhay na buhay, maayos, nakatayo, nakatindig, at sumasamba sa iyo. Salamat po sa pagpapalang ito, Panginoon. Napakalaking biyaya ito, Panginoon, na kami maayos, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa dakilang ito. Samahan niyo nga po kami, Panginoon, sa nalalabing oras ng iyong gawain na ito. At ang iyong pong salita sa aming kalagitnaan, Panginoon, ang siyang sa amin ay mahayag. Ang iyong Espiritu Santo, ang siyang kumilos sa bawat isa, Panginoon. Mangusap po kayo at sa aming kalagitnaan, kayo po, Panginoon, ang manguna. Tago niyo po ako, Panginoon, bilang iyong lingkod sa iyong likuran at ikaw ang mahayag sa aming kalagitnaan. Panginoon, ikaw lamang po ang sisikat sa umagang ito. Ikaw lamang po ang aming pasisikatin sapagkat ikaw lamang higit sa lahat at lahat sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God! Pangalan ng Panginoon. Kapatid, sabihin mo nga sa katabi mo, Merry Christmas. Ayun, Christmas, Merry Christmas. Tapos, sabihin mo nga sa katabi mo, ang palad mo naman. O, sabihin mo sa katabi mo, ang palad mo naman. Sige na, sige na. Sabi mo, ang palad mo naman. Okay? Parang ang sabi nung minadinig ako malas ko naman. Di ba? Mga kapatid! Hi! Magandang umaga po sa inyo! Ayun po yung mga anak ni Bishop. Ang mga magagandang anak ni Bishop. Si Pastora Aina. Ayan. Si Doc Claire. Si Ate Sara. At si Attorney Jed. Ayan. Praise God! Pagpapakaan natin ng Panginoon. Mga kapatid, naisip po ba noong January? Tapos ngayon, December na, buhay ka pa? Napapa-thank you ka ba kay Lord? Kasi mga kapatid, imagine mo, mula January hanggang December, itinawid ka ng Panginoon, narito ka ngayon. Ang laking pagpapala na nakaabot nga, eto magpapasko na, abay purihin ng Panginoon mga kapatid. Nakaabot tayo sa buwan na ito ng hindi man lang tayo nagurlisan. Sino hospital dito? Wala pa naman, ano? So, biyaya po ng Diyos yan, mga kapatid, ano? So, sa bawat sandali po ng ating buhay, lagi tayo maging mapagpasalamat. Lagi natin titingnan po, Panginoon, salamat sa iyo. Every morning na nagigising ka, always be thankful to God. Amen? Kasi bakit? Ano yung prinsipyo natin? Dinesisyonan mong matulog sa gabi. Tama mali? Desisyon mo yun. Di ba? Pero yung magising ka, hindi mo desisyon yun. Desisyon ng Diyos yun. Tama mali? Tama. Di ba? So, ang Diyos ang magdidesisyon na magigising ka. O hindi. So, kaya mga kapatid, every morning, gising is a blessing. Palakpakan natin siya. Amen. Amen. Praise God. So, dapat maging masigla tayo. Every morning nagigising ka, dapat talagang full energetic ka. Mag-exercise ka muna, huwag ka muna nagkakape. Kasi nene-nervousing ka niyan eh. So, kailangan nagpupuri ka agad sa Panginoon. Amen? Okay? So, dako po tayo ngayon sa ating mensahe. At Kuya Remark, paki-flash nga ang ating tema na ibinigay ni Lord. Yan. So, ito yung tema po binigay ni Lord sa akin, kila Bishop, kasi ang tema po talaga natin about Christmas. So, yung bawat tatayo po rito, may kani-kanyang tema na ibibigay si Lord. Ngayon, ito naman po yung binigay ni Lord ng tema sa akin. Ito po, hope that this season, we will open our heart and mind for Jesus. So, umaasa po tayo na sa panahon na ito, season na ito, bubuksan na natin ang ating mga puso at isip sa Panginoon. Kasi, marami mga kapatid, sarado ang utak di ba? Marami sa panahon natin, sarado talaga ang isip pagdating sa salita ng Diyos. Pagdating sa ating Panginoon, sarado ang isip. Sarado ang puso. So, kaya pinamagatan ko dito na, Perry Mark, anong pamagat natin? Tiyan! Do I still have a room? Meron pa ba akong lugar? Meron pa bang lugar si Lord sa buhay mo? Ayan. Sabi mo nga sa tabi mo, bakante ka ba?
Ano sabi mo, bakante ka ba? Hindi, loaded na eh. Loaded na raw. Anyway, ang text po natin ay matatagpuan po natin sa Luke chapter 2 verse 7 or 6 to 7. Ang sabi po roon ay, okay. Text po natin. Ayan. While they were there, the time came for the baby to be born. Verse 7. And she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in a cloth and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Dito sa version na ginagamit ko, sa ESV version, ang sabi rito, and while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no place for them in the inn. Wala kasi, hindi kasi lumitaw yung inn dyan eh. Yung inn. Hindi lumitaw yung inn. So, sa ESV version kay Remark, meron ka dyan. So, try natin para mabigyan. Okay, ipakita mo na lang yung yung sinend ko sa'yo na slide. Yun. Yan. Tingnan natin yan mga kapatid. Woo! Yan. Okay. Let's be serious mga kapatid. Kasi alam niyo si Kuya Bal, hindi na naman natulog. Ha? Nagpuyat na naman ako eh. Ha? Hindi na naman tayo nagtulog kasi sa tuwing gagawa tayo ng medyo kailangan at least medyo maseryoso natin mabuti, makatas natin hanggat maaari yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ayan. So, naka-flash na ba, okay, Mark? Yun. Okay, wait lang ng konti. Okay. Nakakalimutan kasi USB ko eh. Sa bahay eh. Sinave ko, nakakalimutan ko eh. Okay. Basahin ko ulit, Luke 2:6-7. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in a swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. Mga kapatid, yung keyword na bibigyan ko din dito, yung manger, tsaka yung there was no place for them in the inn. Ngayon mga kapatid, ito po yung tagpo na kung saan, alam naman po siguro natin habang panahon natin alam yan pag Pasko. Si Mary at si Joseph ay pumunta sa Jerusalem, sa Judea, para magpatala. Ngayon, tingnan natin yung historical background mga kapatid. Ganito yan. Para medyo, at least na tayo, Noong time kasi ng panahon na yan, bago pa ipanganak si Jesus, ang governor noon sa Syria ay si Quirinius. Ngayon si Quirinius, kasi ang Syria at ang Israel ay sakop ng Roman Emperor. O Roman, ayan. So, sakop sila ng Imperyong Romano. Ngayon mga kapatid, si Quirinius, si Governor Quirinius, nagtakda na kailangan lahat ng mga mamamayan ay magpatala. Ibig sabihin, census. Bilangin. So, anong purpose nun mga kapatid? Anong purpose? Bakit siya nagpatala? Anong dahilan? So, ang dahilan nun, ang layunin niya is yung about sa taxation. Ibig sabihin, collecting the tax. Makikita niya, kapag napatala lahat ng mga tao sa Israel, makikita niya kung gaano kalaki yung collection niya pagdating sa tax. Kasi saan nila gagamitin yun? Sa militar. Yun, ginagamit nila sa kanilang hukbok. Yan, sa government. So, lahat ng mga perang nalilikom nila sa tax, sa bawat mga Israelita, gagamitin nila sa kanilang imperyo. Kaya, ganun sila kahigpit. Ngayon, eto, tanong. Kapag hindi ka nagpatala, ano mangyayari sa'yo? Doon. Nung panahon na yun, mga kapatid, sabi ng historia na si Josephus, yan, Hudyo yun. Once na hindi ka magpatala o masama sa census sa panahon na yon, grabe ang aabutin mo. Posible kang patayin, torture, at lahat ng mga ari-arian mo kukunin. So, kaya ito na ngayon. Si
Joseph, saan nakatira? Oh, kasi natanong ko bakit di pinanganak sa sa manger? Bakit inabot na doon ang ipinanganak? Natatanong nyo ba yan? Mga kapatid, bakit doon na lang sa manger siya ipinanganak? Si Lord. May bahay naman. Di ba? May bahay ba si Joseph? May bahay yun. Oh. Saan nakatira? Oh. Ito. Si Joseph, doon nakatira sa Nazareth. Ngayon, dahil nga nagpatala o nagbaba ng order si Governor Quirinus, kinakailangan makapunta kayo, magpatala kayo. Mga kapatid, tanongin nyo, gaano kalayo yung Nazareth to Judea o Jerusalem sa Bethlehem? 130 to 160 kilometer ang layo nun, mga kapatid. Nung time na yon, wala pang eroplano, wala pang malalaking barko. Tanging paglalakad at pagsakay lamang sa donkey ang kanilang ginagamit na transportasyon para makarating doon. Ilang araw bago makarating doon. From Nazareth to Judea. 7 days. 1 linggo, mga kapatid. 1 linggong paglalakad ang inabot ni Joseph at Mary para makarating doon sa Judea, sa Bethlehem. So imagine mo, 1 linggo maglakad. Kaya mo ba yun? Ayan na nga, libtong lang nga, tsaka bili ako, di ka makarating Di ba? Nagre-reklamo ka na, nakakatamad maglakad, datin pa ako sa church. Grabe naman layo-layo. Di mo naman. Ilang kilometro lang ba? Dito tsaka doon. 1 kilometro lang mahigit Nagre-reklamo na tayo. Pero sila, tingnan mo nga. 130 to 160 kilometer nilalakad. Ngayon mga kapatid, eto na. Dumating sila. Siyempre, pagod. Imagine mo, sino mas maganda pagod doon sa kanila nung paglalakbay nila na yon? Sino? Sino? Ang donkey. Nakasakay si Mary sa donkey. Oh. Nung bago sila umalis, yung donkey, macho-macho. Nung dumating sila, ganyan na. Abi, siyempre, buntis si nakasakay. Oh, 160 kilometer nilalakad. Alam nga. So, talagang matinding pagod. So, kaya sila nakarating ng Jerusalem. So, dahil sa pagpapatala, kaya sila nakapunta ron. Ngayon, ito, inabutan ng panganganak. O, inabutan ng talaga ng paghilab ng tiyan si Mary. Ito na ngayon. Gustong pumasok sa walang mapasukan. Sa kasi bahay paano yan. Pero dyan, in sa English, di ba? In. Oh. There was no place for them in the inn. Oh. Walang lugar silang mapuntahan, mga kapatid. So, tingnan natin, mga kapatid. Yung Luke chapter 2, verse 6 to 7, ang may pinagugutan po kasi, iyan po ay katuparan o fulfillment ng prophecy sa Isaiah chapter 9, verse 6 at Isaiah 7, verse 4, o 17, verse 14. Pakita nga natin, Kuya Raymark. Ayan. Okay, 7 verse 14. Okay? Yung Isaiah 9:6. Sabi sa Isaiah 9:6, ito po yung prophecy about dun sa Luke chapter 2, verse 6 to 7. For to us a child is born, to us a son given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So, yan po yung declaration. Oh, yan. Yan po yung fulfillment o yung prophecy sa darating na Messiah na nangyari po sa Luke chapter 2, verse 6 to 7, mga kapatid. Ngayon, sabi rin po sa Isaiah chapter 7, verse 14,
Isa sa prophecy yan, sabi rito, dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa iyo ng palatandaan na magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Mga kapatid, linawin lang natin, isa-isayin lang natin. Ano yung connection nung Isaiah 9:6 sa Luke chapter 2, verse 6 to 7? Number 1, sabi ron, the child is born. Bata ay pinanganak. So sa Luke chapter 2 verse 6-7, ipinanganak, specific, si Lord Jesus. Amen po. Binabanggit ko, makinig po kayo mga kapatid. Number 2, connection po na sin divine identity. Ang declaration po is, yung ipanganganak na yon, mighty God and Prince of Peace. Yan. Everlasting Father. Yan. Okay? Makapangyarihang Diyos daw ang ipanganganakin ng declaration. At everlasting Father. And number 3 niya, Prince of Peace. Bakit sinabing Prince of Peace? Sa Luke chapter 2 verse 14, binanggit doon na nagpakita ang anghel, peace be with you. Yan. So, iyan po yung connection. Number 4, authority and rule. Yan. Sa panahon po na yun, ang connection po na ito ay ang ipanganganak po na bata ay maghahari spiritually, hindi power, worldly power. At mababago po ang buhay ng tao. Example po yung shepherd, yung pastol. Yung pastol. Ano po nangyari sa mga pastol? They changed their life. Ang sabi po ron, pumunta sila sa bayan-bayan, umalis sila, at sinabi na ipinanganak na ang Mesiya. So, na-transform yung kanilang buhay, mga kapatid. Ang Panginoon, pumunta rito para ayusin ang buhay po natin. Amen po ba? Tanong mo nga sa katabi mo, ayos pa ba buhay mo? Hindi. Di ba? Oh. Matthew 7, verse 1, 23, ang sabi po roon, Matthew chapter 1, verse 23, tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Emmanuel. Nadidinig na po natin matagal na. Pag sinabi Emmanuel, ano po ang ibig sabihin? Kapiling natin ang Diyos. Naahalata mo ba? Nakapiling mo ang Diyos? Tanong lang. Kapiling mo ba ang Diyos? Ay, okay. Yun po kasi sabi ng Matthew 1:23 na kasama natin ang Diyos o kapiling natin ang Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Medyo malalim po yun. Romans 8:31, ang sabi po ron, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Meaning mga kapatid, pagkasama mo ang Panginoon, nasa iyo ng lahat. Ang sabi pa nga dyan, sa Romans chapter 8 na yun, kung ang kanyang anak ay pinagkaloob niya, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay? Tapos ikaw, alalang-alala. Tayo alalang-alala sa maraming bagay. Ano ang minsan ng mali sa atin? Ano nakakalimutan natin? Yan, talata na yan. Kasama natin ang Diyos. Pero saan mo dinedepende ang buhay mo? Sa sitwasyon mo ngayon. Dinedepende mo yung buhay mo. Wala ka. Pagka wala ka rin Diyos. Wala rin si God. Pagkapos ka, wala rin si God. Pag may sakit ka, wala rin si God. Amen po ba? May ganyan pong senaryo sa ating buhay.
Eh yan po, kasama natin ang Diyos, dapat po nakikita po talaga na kasama talaga natin ang Panginoon. Lalo na sa difficulties ng iyong buhay. Amen po. Ay, yung problema po, kapag ka po tayo dumada sa difficulties ng buhay, sinisisi natin ang Diyos. May Diyos ba? Bakit ganito buhay ko? Sagot ko naman, ewan ko sa'yo. Ano ba ginagawa mo sa buhay mo? Oh. Sinabi ba ng Diyos, sirain mo buhay mo? Sinabi ba ng Diyos na ganyanin mo ang sarili mo? Sinabi ba ng Diyos na ubusin mo yung sarili mo, kainom ng alak? Sinabi ba ng Lord na pausukan mo yung katawan mo, na ngayon nagdudusa ka sa cancer? Inutos ba ng Diyos na magiinom ka ng milk tea? O kape lang daw. Tapos eto na, marami may CKD. Alam niyo ba ilang percent ang tinaas ng CKD ngayon sa Pilipinas? Ayun si Doc, sabi ni Doc, tawag natin kay Doc. Ang taas po ng kabataan ngayon ng merong CKD o tinatawag na chronic kidney disease. Bakit po? Undisciplined life. Puyat, madaling araw, ayaw matulog, alas 3 na, naka-cellphone pa. Bigla na lang naninigas. Tapos pag nagkaganyan ka, sisihin mo ang Diyos. Nasaan ang Diyos? Ewan ko sa'yo, nek-nek mo. Oh. Eh mga kapatid, igisingin mo yung balintataw mo, mayroong Diyos. Ngayon, depende yan kung paano mo ginagamit ang buhay mo. Kaya mo hindi nakikita ang Diyos, o kaya hindi natin nadadama na kasama natin ang Diyos, lumalayo kasi tayo sa Diyos. Amen. Ito mga kapatid natin, naghanap ng Diyos, dinala ng Diyos dito. Amen po. Eh pag po hinahanap mo ang Lord, matatagpuan mo ang Lord. Kagaya ng ginawa nila, naghanap ng church, ito, dinala, o ibig sabihin, talagang sinasamahan tayo ng Lord dito. Eh pwede naman dali sila doon. O diba? Glory to God. Eh pero dito sila dinala eh. Oh. We need to be practical na mga kapatid. Maging ano po tayo, biblically, ang nais ng Panginoon, ayusin po talaga, ayusin natin mga buhay po natin. Amen po. Ngayon, tungo lang po tayo dun sa teksto natin. Luke chapter 2, verse 6 to 7. Oh. Ayan. Meron po kasi akong gustong bigyan din dyan eh. Ayan. And while they were there, that the time came for her to give birth, and she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. So mga kapatid, number 1 na gusto kong tingnan po dyan, yung about sa manger. Ang deklarasyon o propesiya sa Isaiah 9:6, Mighty God ang ipanganganak. Prince of Peace. Tapos, ipinanganak sa sabsaban. May idea ba ako ni sabsaban, mga kapatid? Ha? Mapapakita mo kay Remark? Yung Luke 2, yung natin yung title. Pag sinabing sabsaban, manger, in-English natin manger, eh pakainan po ng hayop. Amen po. Pakainan po ng hayop yun. Yan. So, yun po yung ginagamit. Kasi nga mga kapatid, sabi ron, there was no place for them in the inn. So, saan dinala ang Lord ngayon? Doon siya pinanganak mismo sa pakainan ng hayop. Doon siya isinilang. Imagine mga kapatid, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father, tapos doon yung panganganak. Ano yung symbolical nito sa atin? Oh. Ano yung nais iparating sa atin ng Panginoon? Sabi mga katayo, huwag kang mayabang. Humility. Kapakumbabaan. Pinahintulot ang Lord na wala silang matuluyan. Bakit?
ang gusto ng Diyos, pumunta ang Panginoon dito, simple, tahimik lang, hindi nakapost sa FB. Wala nakakaalam. Simple po. Doon siya, ayun po, yung manger. Pakainan po. Pakainan ng hayop. Ngayon, yung manger po na yan, ano po ang sinisimbolize niyan? Yung pakainan po na yan, ang sabi po sa John chapter, sino si Lord? Bread of life. Pagkain na nagbibigay buhay. Saan siya inilagay doon? Na kung kakainin mo ang salita ng Diyos, o tayo, kung tayo makikipag-isa sa Panginoon, mabibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng Panginoon, mga kapatid. Yan. Kaya yun ang symbolical ng manger. Ngayon, ito pa. Ang sabi ron, swaddling cloth, ibinalot daw sa tela na linen. So, ano yung symbolical nun? Mga kapatid, sa Old Testament, possible ang mga shepherd doon ay mga Levitical shepherd. Yung tupa o yung lamb na pang-alay ng mga Levita doon, ibinabalot nila sa fine linen, yan nga, sa swaddling na yun. Then, inilalagay nila sa manger para maingatan. Yan. Nakukunik niyo po ba, mga kapatid? Hindi po. Naintindihan niyo po ba? Hindi po. So, gusto ko lang po ipakita yung background, mga kapatid. Kasi sayang itong bigay na Bible sa akin ni Bishop eh. Kung hindi, ang sarap basahin eh. Nandito kasi mga footnote eh. Ang gaganda. So, yung manger, sinisimbolo niyan, humility, kapakumbabaan. Pwede naman si Lord ipanganak sa di ba? Pwede naman siya ipanganak sa mamahaling ospital ng panahon na yan. Pero mas pinili ng Lord doon siya ipanganak. Amen po. Yung kapakumbabaan. Naalala ko yung pinsan ni Ate Ina nung araw. Nag-asawa kasi ng maaga eh. Nabuntis. Nung dadali na sa ospital, nadala sa public. Wala namang pera. Hindi hirap na hirap sa panganak. Sabi raw, dalhin niyo ako sa private! Dalhin niyo ako sa private! Gano'n ang gano'n. Cesarean. Sabi nung nanay, che! Anong private? Daka na lang! Nag-asawa ka ng maaga eh. Tapos ngayon, nagsimos private. Kaya gusto yan. Di ba? Pero si Lord, mga kapatid, doon lang din nila. Ano ang sinisimbolo nito sa atin? Ano ang significant sa buhay natin? Mga kapatid, bumababa ang Panginoon sa ating mga, sa mga walang kaya, sa mga may hirap. Kasama natin si Lord. Ipinapakita niyan na hindi lamang sa punta para sa mga mayaman, kundi para sa mga may hirap. Inabot din niya. Amen? Siya ang Diyos ng mahirap at mayaman. Ngayon, pumunti na lang sarili mo na wala ka. Ibig sabihin, kasama mo ang Panginoon. Hindi naman siya pinanganak sa private hospital. Ayun sa pakainan lamang ng hayop. Upang ipaabot sa atin. Anong gusto niya ipaabot sa atin? Mahal ko kayo. Kasama niyo ako. Hindi natin kailangan magyabang. Ano man ang meron ka sa buhay mo, ano man ang may kakayanan ka, dapat tularan natin ang Panginoon. Humility. Kapakumbabaan. Amen? Di ba si Lord matalino lahat nasa Kanya? Pero pinili niyang mamuhay ng simple at tahimik. Pero maraming tao ngayon, konting alam na, akala mo alam niya na lahat sa mundo eh. Akala mo, conquered niya lahat eh. Akala mo, naiintindihan niya lahat. Pero dulo? Patay. Kaklase ko nung nasa vocational, nag-aaral ako sa vocational, sila yung matataas, matalino. Ngayon, umuwi ako sa Agunoy, hindi naman sila ko tatagay-tagay lang. Pero sila matatalino, nag-aaral kami. Ako, laging, ang grade ko 78, 75. Pero saan taas? Pero, nung nagkita kami, tatagay-tagay lang eh. Ano yung trabaho mo? Minsan, pagbiyahe-biyahe, pero matalino yun. Hindi ka matalino ka. Ibig sabihin, yung future mo, maganda ang buhay. Hindi. Pero masasabi sa iyo, hindi ka man matalino sa mundo na ito.
Pero kung may Kristo ka at may Diyos ka, angat na angat ka. Amen? Eh dati sinusuot. Wala si Lola. Pati dati sinusuot ko lang. Sinusuot ko lang, gula-gula lang. Akala mo nakapagsuot pa ako ng ganito. Pag nakita niyo yung mga picture ko dati, naku po, butas-butas, butas dito, pati brief ko, butas din, tigli 5 piso. Ngayon, medyo nakakata, tigli 20 na. Kapatid, ang Diyos tumatransform ng buhay. Buong pagkatao mo, aayusin niya. Utak mo, paloob mo, then yung labas, dito, magiging maayos. Amen? So, sa pagpapakumbaba ng Panginoon, tayo ang nagbe-benefit. Tayo ang nakaranas ng benepisyo sa ginawang pagsisid ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Diyan natin makikita kung papaano at kung gaano kalaki at lalim ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero bakit ka humihinto at sumusuko? Bakit ayaw mong buksan ang puso mo sa Panginoon? Bakit ang tigas? Yan. Amen po? Next, ang sabi ron, manger, din gusto ko pong bigyan din doon yung because there was no place for them in the inn. Ano pong reflection nito sa ating buhay? Ano yung inn? Reflection, parang tayo yun. Dumating ang Panginoon. May bakante ba si Lord sa puso? Meron ba po ang si Lord sa puso mo? Well, o puno ka na? Ha? Maraming tao, may stronghold ng sama ng loob. Galit. Pagkainis, tampo. Mga kapatid, alam niyo yung tampo, galit? Yung hindi pagpapatawad, parang tali. Hindi ka makaalis-alis. Alam mo, sabi ng Lord, hindi naman pag nagpatawad ka, ibig sabihin, i-regain mo na yung trust mo Kundi, pag nagpatawad ka, ibig sabihin, nagpapailalim ka na sa kalooban niya. Maaaring nasaktan ka, okay, sige. Ang dami nang ginawa. Masakit. Pero sabi ng Panginoon, magpatawad Kaya lang, iba ayaw. Ayaw magpatawad. Ayaw bigyan ng puso ang Panginoon sa buhay nila. Kung bakit, nananatili nandun sa ganong kalagayan. Tumatanda na, lumilipas na lang sa mundo ito, may sama pa ng loob. Mga kapatid, yung pong galit at sama ng loob, hindi po nakakatulong sa atin yan. Pwede naman po tayo magpatawad. Baka nga po yung nakasakit sa iyo, kaya doon na nagpapatuloy sa buhay. Pero ikaw naman na nasaktan, nagbababad sa nakaraan. Amen po. Kasi po yung galit po yung pong sama ng loob, iyan po minsan nagpapabagal sa takbo ng buhay po natin. Iyan po kadalasan ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapasok ang biyaya na mayroon sana sa atin. Bakit? Igalit ka Pagpalain ka ni Lord, ano gagawin mo? Ipamumukha mo. O ano ngayon? Mayaan naman ako. Diba? Kaya kung minsan tayo, ini-stay lang muna tayo ni Lord sa minsan talaga nakakailangan ka. Hindi mo kayang dalhin Kasi nga, merong hold. Merong nandyan sa puso mo, ayaw mong bitawan. Hindi tuloy makapasok si Lord sa buhay mo kasi meron kang hino-hold dyan. Pwede tanggalin mo na yan, papasko na Pwede magpatawad ka na. Amen po? Sa totoo lang po, mahirap magpatawad lalo na wala kang kasalanan. Mahirap manghingi ng sorry kapag lalo na hindi ka umigawa. Tama ba? Ba't ako magsosorry? Ako ba gumawa niya? Siya nga dapat mag-sorry sa akin. Di ba ganyan tayo? Magpo-post ka pa sa FB. Ano kala mo sa akin? Mga kapatid, Kristiyano po tayo. Kaya po tayo nandito sa simbahan, hindi para mag-religion, kundi para tumino ang buhay po natin. Amen po. Hindi po tayo nandito para masabi na holy tayo. Hindi po tayo nandito para po may pakita lang na relihiyoso tayo. Hindi po. Nandito po tayo para ayusin po mga kukote natin.
para ayusin po makapag-uugali po natin. Para itama po, itumpak po ang ating mga ugali at pamumuhay sa araw-araw. Amen po, kaya ka nandito sa church. Hindi po ako pwedeng umiwas kung anong gusto sabihin ng Panginoon. Hindi ko kompromiso ang gawain ng salita ng Diyos. Pag may nais kong sabihin, sasabihin ko po yun. Dahil yun po ang nais ng Panginoon. Hindi ako may mangingilag ako sa inyo, ay baka matiyod si ano. Hindi, bababa na ako rito. So, kinakailangan maipahayag po ang nais ng Panginoon sa atin. Nandito tayo para tumino ang buhay. Pumunta ang Panginoon dito para ayusin ang buhay po natin. Pumunta siya rito to seek and save the lost. Sino ang lost? Lahat tayo na lost eh. Lahat tayo nawala. Naligaw, nalihis. So that's why, eto na ngayon si Lord pumunta rito. Ang Ama nagbigay ng regalo. Problema, di mo binuksan. Kahit maganda yung regalo niya, kung hindi mo bubuksan, ano silbi niyan? Amen? 2,000 years ago, nagregalo ang Diyos. Binuksan mo ba? Tama ba? Maraming hindi nagbukas, binutsay-butsay, tinapon lang. Sinayang lang. So that's why, magtatanong ka, ba't ganito buhay ko? Ay, hindi mo tinignan yung regalo sa'yo ni Lord eh. Yung sana magbibigyan ng pagbabago sa buhay mo. Pero hindi natin binigyan ng puwang ang Panginoon. Ang salita ng Diyos, wala. Corny sa'yo, baduy sa'yo. Oh. Ang corny mo naman, ang KJ mo naman, di ba, langit naman. Kesa yung in ka nga, impyerno ka naman. O, ano yun? Ano mangyayari doon? O. So, ano po nasa atin? Papasukin po natin ang Panginoon. Buksan po natin ang puso natin sa Kanya. Dahil yun po ang nais ng Diyos sa atin. Mabago po tayo. Ayusin po tayo. Ayaw po ng Diyos na may mapahamak sa atin kahit isa. Kaya nga gumawa siya ng kaparaanan, ibinigay niya ang kaisa-isang anak niya para bayaran ang ating mga kasalanan. Ito na nga si Lord, nagkatawang tao. Diyos siya, nagkatawang tao para sa iyo. Sino ka ba? Para gawin ng Lord yun. Naiisip mo ba yun? Kaya sino ba ako? Imagine mo, mighty God, makapangyarihang Diyos, nagpakumbaba para lang ayusin ang mga buhay natin, tapos ikaw ayaw mo magpaayos. Alam nga? Then at the end of the day, sisirain mo yung buhay mo. Hindi ganun, mga kapatid. Buksan po natin ang ating isip. Hindi habang panahon buhay tayo. At tandaan po natin, itong buhay na ito, pansamantala lang. Hindi ito mahaba. Aalis ka rin dito. At hindi ito mga masaklap eh. Hindi mo alam kung kailan ka aalis. So, ano dapat mong gawin? Maging matalino ka. Hanggat may oras ka, mahalin mo ang Panginoon. Hanggat may oras ka, magpasakop ka sa Diyos. Hanggat may oras ka, paglingkuran mo ang Panginoon. Hanggat malakas ka, wala ka pang sakit, tanggapin mo ang Panginoon, maglingkod ka sa Kanya. Amen po. Yan po ang nais. Palakpakan mo na si Lord. Yan po ang nais ng Panginoon. Huwag niyo kung kailan tayo hinang-hina, saka tayo tatawag sa Diyos. Kaya nga, minsan pinapahintulot ng Lord, bagyo eh. Sa Cebu, ang daming namatay. Tumawag sila sa Diyos. Hindi ko sinasabing salamat, nagkaganon. Pero mga kapatid, kung hindi minsan pararaanin tayo ng Diyos sa mga apoy ng pagsubok, hindi ka tatawag sa Kanya eh. Amen po ba? Hindi tayo luluhod sa Kanya, hindi tayo tatawag ng totoo kasi okay pa buhay mo. Kaya minsan, hinahayaan ng Diyos, masira talaga buhay mo. Para ayusin niya. Dahil ayaw ka niya mapahamak eh. Yung iba naman, pinatuloy nga si Lord. Kaso hindi naman priority. Sa parte ng buhay niya, may kapiraso lang. Hindi Lord, diyan ka lang ha. Upo ka lang dyan. Alam mo yung madidisappoint ka yung busita ka, inimbita ka, tapos pagpunta mo dun sa bahay ng inimbita sa'yo, yung parang hindi ka iniintindi. Yung, wala man lang, inimbita ka ha, wala man lang, hindi ka man lang bigyan ng tubig, hindi ka man lang bigyan ng wala, basta parang wala lang.
Hindi ba nakaka-disappoint yung ganun? Yung pumunta ka sa isang bahay, for example, kayo mga kapatid, pumunta kayo rito, tapos parang wala lang. Hindi man lang kayo kinamayan, hindi man lang kayo inano rito. Di ba nakaka-disappoint yun? Nakaka-disappoint yun. Eh, minsan ang Lord, nadidisappoint sa atin. Tinanggap mo na rin lang si Lord, kapiraso pa. Hindi ba pwedeng buuin mo na? Hindi ba pwedeng sa bawat kwarto ng buhay mo, nandyan si Lord? Amen po ba? Hindi ba po pwedeng ang Panginoon na mag-head sa'yo, mag-lead sa'yo ng tahanan? Ikaw na mismo? Si Lord na mismo? Amen po ba? Yan po ang nasa Panginoon sa atin. Marami pong sa buhay po natin. Hindi makapasok ang Panginoon. Nakapasok man si Lord, kapiraso lang. Kristiyano ka na, ano ba ginagawa mo? Meron ka ng tungkulin sa church, ano ba ginagawa mo? Dapat nagmamature tayo bilang mga mananampalataya. Hindi po pwedeng lagi lang tayong tagaupo. Hindi po pwedeng lagi lang tayong nandito. Kinakailangan may nakikita sa'yo na maturity level. Habang umatin ka, may nababago sa buhay mo. Amen po ba? Nagiging interesado ka sa salita ng Diyos, nagiging interesado ka sa pakikipagkapatiran, lumalago ka sa pakikitungo sa iyong mga kapwa. Amen po ba? Hindi tayo pupunta rito para umupo ka lang dyan. Dapat may nababago. Hindi po pwedeng laging tumatanda tayo rito. Puro paurong. Kainis yun. So, kailangan po, bilang mga mananampalataya, yung paglago po sa buhay natin, nade-develop po yung relasyon natin sa Panginoon. Mas lumalalim pa yung relasyon natin sa Diyos at ang byproduct nito, yung relasyon mo sa kapwa mo, mas lumalago. Amen po ba? Sabi ko sa mga anak ko, karakter. Alam mo, minsan kahit wala kang pera, pag maganda karakter mo, magkakapera ka. Kahit wala kang pera, kung maganda ang karakter mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Maraming magmamalasakit sa'yo. Kasi maganda karakter mo eh. Lagi ko sinasabi yan sa 4 na yan. Karakter! Build your good character. Christ-like Jesus. Sa mga company po, kadalasan tinitingin dyan, hindi yung galing eh. Yung karakter ng tao. Yung matitinong company, tinitingnan yung karakter. Pag ang karakter mo ligwak, mga kapatid, hindi ka makababangon. Walang magmamalasakit sa'yo. So, anong kinakailangan? I-develop mo yung magandang karakter mo, na karakter mo nakabase sa ugali ni Kristo. So, that's why, nandito ngayon sa church, yung karakter mo dapat nililinang mo. Amen? Number 1 karakter na ipinakita ng Panginoon sa atin, pagpapakumbaba. Hindi kayabangan. Amen po. Yung karakter niyang humble. Na kahit meron siyang lahat, kahit siyang may likha ng lahat, humble. Hindi hambog. Pag binigyan ka ng Diyos ng kagalingan at ang husay, dapat God's servant, hindi man servant. Ang ipiniplease mo, ang Diyos, hindi ang tao. Amen po ba? Christian is a God pleaser, not man pleaser. Amen. Pag man pleaser ka, sasabihin ko sa'yo, hindi ka tatagal sa ministry. Maramdamin ka. Pag hindi ka napuri, ayaw mo na. Amen. Pero pag God pleaser ka, ang Diyos ang pinaparangalan mo, kahit hindi ka nababagay, kahit hindi ka nakikita, tuloy-tuloy ka pa rin sa gawain. Dinuduplicate mo sarili mo. Amen? Nagpapagaling ka rin ng kapwa mo. Hindi lang ikaw ang magaling. Lahat gumagaling. Amen? Kasi God pleaser ka, pinararangalan mo ang Panginoon. Ayaw mo, ikaw lang ang sikat. Dapat si Lord ang sikat. Amen?
At kung ikaw man yung natatanyag, pinatatanyag ka ni Lord, dapat hindi lang ikaw, dapat pati yung mga sumusunod sa'yo, natatanyag din, naduduplicate ka. You need to be God pleaser, not man pleaser. Yan yung humble life. Mas piniplease mo ang Diyos kaysa tao. Naduduplicate ka. Oh. Pag ito, na-duplicate ito, dalawa na yung drummer, dalawa na yung keyboardista, dalawa na yung nagbe-bass, dalawa na yung sangkaterba na yung nagpapaawit. Abay, gandang tingnan. Eh, hindi ka makakonsumisyon, no? Kaya na. Oh, pag wala yung isa, abay, meron pa isang kapatid na tutugtog. O, ba't ako makakonsume? Eh, kasi nga, God pleaser tayo eh. Nagbo-multiply ka eh. Gusto mo, kailangan, merong ma-develop na drummer, may ma-develop dito, lahat na-develop. Lahat umangat, hindi lang ikaw. Tama ulit. Pag ikaw nakaangat, wala ka. Hindi ka obra. Kinakailangan, paangatin mo rin yung kapwa mo. Iligtas mo, dalhin mo rito. Bigyan mo siya ng pagkakataon na parangalan ng Panginoon sa buhay niya. Amen po ba? Because we are God pleaser. We are humble life. Yan po ang nais ng Diyos, mga kapatid, sa atin. Simple lang po ang mensahe ng Panginoon. Gusto po tayo. Baba lang po tayo. Huwag po tayo masyado maging mataas. Papasukin po natin ang Diyos sa buhay po natin. Kung ano mga yung umahad lang nandyan, pwede po, hayaan, ilagay nyo muna, hayaan mo ang Diyos ang pumasok sa buhay mo. Huwag po tayong sarili lagi ang ating pinapahalagaan. Lagi po nating isaisip na ang Panginoon ang siyang manguna sa atin. Amen? Tayo po'y tumayo. Dakilang Diyos sa mumbalal sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa biyaya at habag nito sa amin. Panginoon, lagi kang may sinasabi sa amin. Ngayong Pasko, birthday mo na naman. Sabi nga na iba. Pero hinahanap tayo ng Diyos. Nakita ka na ba ni Lord? Ipakita ka na ba kay Lord? Naalala ko yung kanta ni Ariel Rivera. Akma-akma eh. Ang ganda. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Ninanais ng Panginoon na makasama ka niya. Namimiss ka ni Lord eh. For how many years ay inuubos mo ang buhay mo sa pagtatrabaho? Wala nang puwang si Lord. Trabaho, pag-aalala, pag-iisip sa maraming bagay. Here's the time hinahanap ka ng Diyos. Sana ngayong Pasko, itong Pasko na to, makasama ka niya. Magdesisyon tayo. Nabuksan ang ating mga puso para sa Panginoon. And for sure, God will fix your life. Aayusin ng Diyos ang ating mga buhay. Sino gusto ko rito ayusin ang kanyang buhay? Kasabay! Lahat tayo gustong ayusin ng Diyos! Amen!
Pero gusto ng Panginoon, makita ka niya. Gusto ng Panginoon, makita ka niya sa lahat ng senaryo ng iyong buhay. Panginoon, salamat po sa biyaya ito ngayong umaga na ito na ibinigay niyo sa amin. Salamat po sa kapagpakumbabang mensahe na ito, Panginoon. Narito po kami, Ama, empty. Pumasok ka po sa buhay po namin. Panginoong Jesus, mula po sa oras na ito, inaamin po namin, Panginoon, na kami po ay nagkasala, nagkamali. Humihingi po kami ng tawad. Mula po sa oras na ito, Panginoon, sumasampalataya po kami na Ikaw lamang ang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Bumaba ka rito upang bayaran ang aming kasalanan, upang kami ay magkaroon ng buhay. We thank you, Lord, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na naglaan ng panahon para dito, Panginoon, sa iyong salita, sa panambahan, pagsamba sa iyo. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. At dalahin ko, Ama, na magsilago rin po sila, Panginoon. Magsilago pa kami, Panginoon, na ayon sa iyong pamantayan, Panginoon. Manatili po kami, Ama, na connect sa iyo, O Diyos. Manatili po kami, Panginoon, na nakatindig para sa iyo. We thank you, Lord, Panginoon. Salamat. Salamat po sa biyayang tinanggap po namin. Salamat po, Ama, sa mensahe nito. Tinataas po namin ang pangalan mo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay.